Anong mga skills meron ang mga mayayaman at successful na tao? Interesado ka bang malaman kung ano-anong mga skills ang magpapayaman sa'yo? Yan ang topic natin ngayon sa video na to. Hi! Kung ngayon mo pa lang ako mapapanood, my name is Edward Reformina, isa akong marketer, business owner, at investor. At dito sa channel na to, nagtuturo ako ng iba't ibang mga tips and strategies how to grow your business, make more money, and live happily. Kung gusto mong yumaman at umasenso, kailangan mong i-develop ang sarili mo. Ibig sabihin, kailangan mong matuto ng mga useful na skills na tutulong sa'yo para ma-achieve mo ang mga goals mo at ang mga pangarap mo. And in this video, I will share with you yung mga skills na napansin ko na meron halos lahat ng mga pinaka-successful at mayayamang tao. Bale, 5 itong skills na i-share ko sa iyo, and I believe itong mga skills na ito ang pwede ding tumulong sa iyo para maging successful sa buhay mo, lalo na yung skill number 5. And sa dulo ng video na to, may i-share din ako sa yung isang website kung saan pwede mong matutunan yung ilan sa mga skills na pag-uusapan natin. Kaya, stay around hanggang sa pinakadulo. Start na tayo. Skill number 1. Kung gusto mong yumaman at umasenso ay problem-solving skills. Kailangan problem solver ka. Ganito yan. Kahit ano pang goals ang gusto mong ma-achieve, business goals, career goals, financial goals, etc., sigurado meron kang pagsubok na kakaharapin. Hindi patag yung magiging daanan na tatahakin mo. Marami kang mga challenges, problems na mai-encounter. Ako sa sarili kong business, napakarami kong problems na na-experience. Merong maliit, meron ding malaking challenges. For example, problema sa empleyadong biglang umaalis o nagkukwit. Problema sa kasyoso. One time meron akong partner na unfortunately, niloko ako. Problem sa pagbebenta. Minsan, matumal talaga ang sales. Problem sa finances o sa pera. At napakarami pang iba. Kung di ko isa-isang na-solve yung mga problems na yon, wala na akong business at matagal na akong nag-fail. To be honest, halos araw-araw akong merong mga problems and challenges na sinusolve. Kaya kailangan magaling kang humanap ng solusyon sa mga kakaharapin mong problema. Kaso lang, ito yung problema. Maraming taong konting challenges lang, suko na kagad. Kailangan hindi ka basta-basta hihinto. Kailangan hindi ka basta-basta susuko. Kung totoong gusto mong maging successful, dapat handa kang solusyonan yung mga challenges at obstacles na mai-experience mo. Kaya dapat maging problem solver ka. Wow. Skill number 2. Resourcefulness or yung pagiging mapamaraan. Naalala ko nung nagsisimula pa lang ako doon sa pinakaunang online business ko, wala ko nung mga resources na kailangan ko para mapatakbo ng matino yung business ko. Wala akong sariling computer at wala akong matinong internet connection. Kaya ang paraan na ginawa ko, araw-araw nagpupunta ako sa mga PisoNet o yung mga computer rental shop. Doon ako nagbi-business, doon ako nagla-login. Ako, nagpapatakbo ng business, yung mga kasabayan ko doon sa internet shop, nagbabarilan at nagpapatayan sa Dota. Wala din akong oras noon kasi nagtatrabaho ako sa gabi hanggang sa madaling araw. Pero alam mo, ginawan ko pa din ng paraan. Dahil gumawa ako ng paraan, doon unti-unting lumaki yung negosyo ko. Alam mo, na-inspire kasi ako sa mga kwento ng tulad ng buhay nila Henry C. Kilala mo ba si Henry C? Yung may-ari ng SM. Alam mo ba na dati, nagtitinda lang siya sa sari-sari store, tagabantay lang siya ng sari-sari store. Ang masaklap pa, nasunog pa yung maliit na tindahan nila. Pero, ang nakaka-inspire, hindi niya hinayaan na yung current situation niya ang pumigil sa kanya para hindi matupad yung mga pangarap niya. Hindi niya hinayaan na yung current situation niya yung pumigil at maglimita sa buhay niya. Totoo nga talaga yung kasabihan na kapag gusto, maraming paraan. Kapag ayaw, maraming dahilan. Ito tandaan mo. Kung meron kang gustong maabot, tuwing makakaisip ka ng palusot or dahilan na tulad ng wala kasi akong pera eh. Wala pa kasi akong budget. Wala pa kasi akong experience. Wala kasi akong etc. Tandaan mo, tuwing nakakaisip ka ng dahilan, para mo na ding sinabi na hindi mo gustong maabot ang mga goals at ang pangarap mo. Kasi nga, kapag gusto, maraming paraan. Kapag ayaw, maraming dahilan. Tama. At hanggat hindi mo gagawa ng paraan ang mga goals mo, mananatili na lang pangarap
ang mga pangarap mo. At kung iisipin mo, natural lang naman na wala ka pa ng mga bagay na kailangan mo para maging successful. Kasi kung ngayon pa lang, marami ka ng oras, marami ka ng pera, at marami ka ng connection, at lahat na ng resources na kailangan mo ay nasa iyo na, edi ibig sabihin nun, successful ka na, ibig sabihin nun, nakuha mo na yung goal mo. Tandaan mo, pangalawang skill na kailangan mo ay maging mapamaraan. Ang pagiging mapamaraan ang magiging daan mo para sa success at goals na gusto mo. Skill number 3, self-management, or yung iba ang tawag nila dito, time management. Limitado lang ang oras natin bawat araw. Kahit yung pinakamayamang tao sa mundo o kahit sino pang tao, pare-parehas lang tayo na mayroong 24 oras sa isang araw. Magkakaiba na lang tayo kung saan natin i-invest yung bawat minuto at oras ng araw natin. Lahat ng mga successful na tao, napakadisiplinado sa oras nila. Pagising nila sa umaga, alam na kagad nila kung ano yung mga unang gagawin nila. Alam na nila kung ano yung mga daily priorities nila. Meron silang malinaw na schedule. Alam na alam nila kung anong unang gagawin nila sa umaga, sa tanghali, sa hapon, pati sa gabi. In short, organize lahat at wala silang sinasayang na oras. Unfortunately, napakaraming tao pagkagising sa umaga, walang idea kung ano yung mga uunahin at ipapriority nila. Ano kayang gagawin ko ngayong araw? Magge-games na lang ako. Pupunta na lang ako sa kaibigan ko. Maglalakwatsa na lang ako. Yung oras nila parang natatangay na lang sa agos at natatapon sa mga walang kwentang bagay. Kung gusto mo talagang maging successful, kailangan mong matutunan kung paano i-manage ang oras at ang sarili mo. At ang maganda, meron kang mga apps na pwedeng i-download sa cellphone mo at gamitin para ma-manage mo ng mabuti ang oras at ang sarili mo. Ako, ang gamit ko na app ay Google Calendar para i-manage ang sarili ko at ang schedule ko. Ang isa pang napakagandang benefit ng skill na ito, kapag natutunan mo ng mag-manage ng oras at ng sarili mo, ay masisigurado mo na meron kang work-life balance. Mababawasan mo ang stress, ang anxiety mo sa trabaho mo at sa negosyo mo kasi mapaplano mo kung kailan ka magtatrabaho, kung kailan ka mag-i-spend ng oras sa mga hobbies mo, kung kailan ka mag-i-spend ng oras sa family mo. Yes, maganda yung trabaho ka ng trabaho, maganda yung idea na 10x hustle, no? Hataw ng hataw, overtime ng overtime. Pero tandaan mo, you work best kapag meron kang pahinga. You work best kapag hindi ka stressed. You work best kapag merong balanse. And dito mo maiiwasan ang pagka-burnout. Kaya make sure na i-develop mo ang skill na pag-manage ng sarili mo at ng oras mo. So far, dito sa tatlong skills na to, ano yung skills na meron ka na ngayon? And meron ka pa bang alam na iba pang skills na makakatulong sa'yo para yumaman at umasenso? Pwede mo bang i-share yon sa comment section sa ibaba? At kung nagustuhan mo itong video na to, kung meron kang napupulot dito sa video na to, make sure to click the like, subscribe, and pati na yung bell icon para next time ma-notify ka sa mga next video na ipapublish ko. Okay, let's go back sa topic. Skill number 4, financial management, or matuto ka ng pag-manage ng pera. Meron ka bang kilala na ang laki nga kumita, ang laki nga sumahod, pero wala namang naiipon? Ang masaklap, nabaon pa sila sa utang at madalas hirap na hirap sila pagdating sa pera. Meron ka bang kilalang mga ganon? Ang daming ganon, di ba? Meron nga akong napanood na balita noon, ang sabi doon, 95% daw ng mga Filipino ay tumatandang walang ipon at walang pera. Ito yung problema. Hindi kasi natuturo sa atin, sa eskwelahan, hindi natuturo, sa bahay, hindi natuturo kung paano yung tamang paghawak ng pera. Tama ba? Hindi natuturo sa atin paano mag-save or paano mag-invest ng pera. Sana in the future, maging isang subject sa school ang money management at financial literacy. No? Para kahit, alam mo yun, kahit bata pa lang, meron na kagad alam tungkol sa tamang paghawak ng pera. Ano sa tingin mo? Magandang idea kaya yon? Let me know sa comment section sa ibaba. Ito tandaan mo, it's not how much you earn, but how much you keep. Pero actually, tingin ko may konting kulang dun sa kasabihan na yan. Para sa akin, ito yung mas tama. It's not how much you earn, but how much you keep
and invest. Kasi kahit malaki pa ang kinikita mo, pero kung natatapon lang din, nasasayang lang din, at nauubos lang din lahat ng kinikita mo, wala din. Talagang maghihirap ka. So, learn how to manage your money and matuto kang mag-invest at matuto kang mag-save. Yun yung skill number 4. Skill number 5, goal setting. Last but not least ay itong skill ng pagsiset ng goals. Ganito lang kasimple. Kapag wala kang inaasinta, wala ka talagang tatamaan. Kapag wala kang malinaw na goal, wala kang maa-achieve. Kapag wala kang inaabot, wala ka talagang maaabot. Napakahalaga na mayroon kang clear goals. Kaso lang, maraming tao, mali yung paraan ng pag-set nila ng goals. For example, hindi sapat na sabihin mong, Gusto kong yumaman. kailangan alam mo kung magkano yung amount na gusto mong kitain. Kailangan alam mo yung specific amount na gusto mong maging net worth. Gusto mo bang kumita ng 1 million pesos per year? Gusto mo bang magka-net worth ng 10 million pesos? Be specific. Hindi sapat na sabihin mong, Gusto kong dumami ang benta ng business ko. kailangan mag-set ka ng specific na numbers. Gusto mo ba ng 100 additional na sales? Gusto mo bang ng additional 1 million pesos sales per month? Be specific. Another example about goal setting. Let's say ang goal mo ay magkaroon ng fit at healthy na katawan. Hindi sapat na sabihin mo na Gusto kong pumayat at sumeksi. kailangan mag-set ka ng specific na numbers. Ilang timbang ang gusto mong mabawa sa'yo? 10 pounds ba? 20 pounds ba? Be specific. Let's say meron kang relationship goal. Hindi sapat na sabihin mong Gusto kong magka-jowa. kailangan mag-set ka ng specific numbers. Ilang jowa ang gusto mo? 2 ba? 3 ba? 10 ba? Be specific, no? Joke lang yon. Pero seryoso, importante na meron kang specific na goals. Goals mo kasi ang tutulong sa'yo para makagawa ng malinaw na plano. Plano para maabot mo yung mga goals at pangarap mo. Kapag meron kang goals, kapag meron kang plano, at kapag ginawa mo yung plano mo, dun magiging mas mataas yung chance na maaabot mo yung pagyaman, yung pag-asenso na gusto mo. Kung gusto mong matutunan yung tamang pag-set ng goals, maglalagay ako ng link sa ibaba ng video na to o kaya naman dito para matutunan mo yung tamang paraan ng goal setting. Ngayon, pag-usapan na natin yung website na pwede mong puntahan para matutunan itong mga ilang skills na napag-usapan natin. Yung website na yun ay www.openmind.ph. OpenMind.ph ay isang online learning website kung saan may mga free at paid online courses. Dito mo pwedeng matutunan yung ilan sa mga skills na pinag-aralan natin today in this video. Magpunta ka lang sa www.openmind.ph para makapag-sign up ka ng free account mo. Thank you for watching. Let me know kung ano yung pinaka-nagustuhan mo dito sa napag-usapan natin. And remember, be unstoppable.